Good day, sir. My name is JT Gutierrez and ipagpapatuloy ko lang po yung report po namin sa Chapter 1, Philosophical Thoughts on Education. Dito sa The Fund of Knowledge of the Human Race, ayon kay John Dewey, mahalaga yung mga kaalamang natutunan or na-experience ng mga tao noon. Dapat hindi nila ito baliwalain or kalimutan kasi magagamit nila ito bilang guide sa pagharap sa kasalukuyan. And pag sinabi nating reconstructed experience, ito yung pinagsamang old knowledge plus new knowledge. Halimbawa, sa pagtatanim ng halaman. Yung dating alam mo sa pagtatanim ng halaman, kailangan lang ng tubig para lumago yung halaman. Ngayon, nalaman mo na hindi lang yung tubig yung nagpapalago sa halaman, kundi pati ang sinag ng araw at fertilizer. Dahil dito, yung dati mong kaalaman nadagdagan. Para kay John Dewey, yung ideal learning is hindi lang basta learning by doing, kundi nai-apply niya yung dati niyang kaalaman or yung past experience niya sa kasalukuyan. School are for the people and by the people. Ang school is para sa lahat. Anuman ang kasarian, edad at estado natin sa buhay, lahat tayo ay may karapatan sa edukasyon. At ang mga teacher, students, and other members sa school ay nakikipag-participate sa paggawa ng mga desisyon para sa school. Sa school din, napapractice at nai-experience natin yung democracy, like yung sa pagboto at pagtutulungan. Halimbawa dito sa school natin, nakakapagboto tayo like yung sa SSG. Dito may rights tayo at freedom kung sino yung gusto nating iboto or manalo. Next naman po, the George Count 1889 to 1974, Building a New Social Order. Si George Counts ay naniniwala na ang edukasyon ay hindi lang basta pagtuturo ng kaalaman, kundi isang paraan para baguhin at pagandahin ang ating lipunan. Dito sa unang sinasabi dito na ang edukasyon ay nagbabago kasabay ng pagbabago ng ating lipunan. Halimbawa, noon sa paaralan, ang focus na tinuturo ay yung pagtatanim or pagsasaka. Pero ngayon, ang itinuturo na is more on technologies, kung paano yung paggamit ng mga technology. Dito sa ikalawang dapat makipag-ugnayan or makipagtulungan ang mga school sa mga organization na may magandang layunin sa ating lipunan at para mas madaling makasabay sa mga pagbabago dulot ng technology sa ating lipunan. Halimbawa, makipagtulungan ang paaralan sa isang media organization para turuan ang mga estudyante ng media literacy at paano umiwas sa fake news online. Dito naman, pag sinabi nating cultural lag ay ang sitwasyon kung saan mas mabilis ang pag-unlad ng technology o material na bagay kaysa sa pagbabago ng batas, culture at paniniwala ng mga tao. Halimbawa, social media at batas. Mabilis ang pag-usbong ng Facebook, TikTok at iba pang social media. Pero ang mga batas laban sa cyberbullying, fake news at online scam ay hindi agad nakakasabay. Sa pangalawang bullet, dapat ang ituro at pinapagawang project sa mga students ay may pakinabang sa ating lipunan at nakakatulong sa paglutas ng mga problema. Halimbawa, problema sa basura sa paligid. Yung solusyon na pwedeng ituro at ipagawa sa mga student is yung clean up drive or recycling system. Next naman is yung problem sa bullying sa school. Maaaring gawin ng mga students na gumawa ng anti-bullying campaign. Dito naman sa ikatlong bullet, ang school ay hindi lang dapat lugar para matuto at sundin ang mga umiiral na sistema sa lipunan or yung lumang sistema, kundi dapat itong maging tulay para sa pagbabago at pang-unlad ng ating lipunan. Ang school is an instrument for improvement. Dapat ihanda ang mga students para baguhin ang lipunan kung may mali. Halimbawa sa gender equality. Dapat ituro natin yung pagrespeto natin sa bawat isa, mapababae man, lalaki, or LGBTQ+. And ituro din natin yung karapatan ng bawat isa. Teachers should lead society rather than follow it. Teachers are agents of change.
Ang mga teacher ay hindi lang tagasunod, sila ay tagapagbago. May malaking papel ang mga teacher na magmula ng isipan, magturo ng tamang gawain, at magbigay ng direksyon sa kabataan. Sa pamamagitan ng edukasyon, maaaring mabago ng mga teacher ang pananaw ng mga estudyante tungkol sa buhay, lipunan at kanilang responsibility bilang mamamayan. Next bullet, dito may mahalagang papel din ang mga teachers sa mga issue na nangyayari sa ating lipunan, tulad sa politics at sa iba pa. Hindi maaaring umiwas ang mga teacher dito. Kung hindi sila ang gagabay sa mga students at sa iba sila makikinig, maaaring mali ang impormasyon na maibibigay sa kanila. Kaya mahalagang ang mga teacher ang mag-guide sa mga students na mag-isip ng mabuti sa mga action or desisyon na gagawin nila. Halimbawa, sa politics or sa eleksyon, kung ang teacher ay walang gagawin or iiwas na pag-usapan ang politics, ang mga students ay maaaring makakuha lang ng impormasyon sa social media. Posibleng fake news or maling impormasyon ang paniwalaan nila. Pero kung ang mga teachers naman ay kikilos at tuturuan ang mga students, halimbawa, ituturo sa kanila kung paano pumili ng candidate. Halimbawa, yung track record or yung sa plataforma nila. And tuturuan din ang mga estudyante na mag-check ng facts or yung background ng kandidatong tumatakbo. And natututo ang mga students na mag-isip ng tama at hindi lang basta-basta maniniwala sa kung ano yung sasabihin sa kanila. Sa third bullet naman, ayon kay Ornstein 1984, ang school ay dapat magbigay ng pantay na opportunity sa pagkatuto ng mga bata. Ano man ang pinagmulan ng bata, mayaman man or mahirap, mabilis man matuto or hindi, dapat lahat ay pantay-pantay. Responsibility ng school at ng mga teacher na matiyak na walang maiiwan or yung sinasabi nating no one is left behind. Next naman ay yung sa comments. Schools and teachers as the agents of change. Para kay George Counts, ang mga paaralan at guro ay hindi lang basta nagtuturo, kundi dapat tumulong sila na mapabuti ang ating lipunan. Hindi lang sila nakadepende sa mga dating gawain. Dapat may ambag sila sa pagbabago para sa ikabubuti. Example, kung may problema sa school like bullying, hindi lang dapat pinapabayaan ng mga teacher or school, kundi gagawa sila ng paraan para matigil ito. Layunin na magpabago na makakabuti, hindi lang basta pagbabago lang. Next naman, not to make a decision is to actually making a decision. Ibig sabihin, kahit hindi ka pumili or nagdesisyon, may epekto pa rin iyon, parang nagdesisyon ka na rin. Example, may estudyanteng nangongopya, tapos ikaw na teacher, hinayaan mo lang. Parang sinabi na rin niyang okay lang. So, dapat ang mga teacher umaksyon na sa loob ng school or room para mabago na yung mga maling gawain habang maaga pa. Next naman is yung sa problem solving should be the dominant method for instruction. Ibig sabihin, para kay John Dewey, mas effective ang pag-aaral kung ang mga estudyante ay natututo sa paglutas ng problema, hindi lang sa pakikinig. Example, sa halip na puro lecture sa math, bibigyan ng real-life problem, halimbawa sa budget or yung sukle, hahayaan silang mag-isip at mag-solve. Mas maiintindihan nila dahil sila mismo ang nagsusolve or nakaka-experience, hindi lang more on lecture. Ibig sabihin naman ng sinabi ni Counts tungkol sa cultural lag ay mas mabilis umunlad ang technology at material na bagay kaysa sa pag-unlad ng ugali, values at moralidad ng tao. Example, dati may kabayo yung mga sinaunang tao, halimbawa yung Egyptian. Pero ngayon meron ng mga jet, internet at advanced na nagagamit. Pero nawawala yung ethical values. Malayo na ang nararating ng technology, pero kahit ganito na ka-advance, may digmaan pa rin, may kasakiman, inggit at korupsyon. And meron ding discrimination and injustice. Ibig sabihin, hindi lang ganoon kabilis umunlad ang ethical values compare sa technology at sa material na bagay. Next naman ang social reconstructionism ni Theodore Bramment, 1904 to 1987, ay isang philosophy sa education na nagsasabing ang layunin ng edukasyon ay baguhin at ayusin ang lipunan para
mas maging makatarungan, maayos at angkop sa modernong panahon. Ayon kay Bramed, malaki ang pagbabago ng mundo mula sa simpleng pamumuhay sa bukid na naging modern at more on technology na. Pero yung mga values at paniniwala ng tao hindi pa nakakasabay sa bilis ng pagbabago at pang-unlad ng technology. Kaya nagkakaroon ng problema sa lipunan. At para kay Bramed, ang education ang susi para malutas ang mga problema sa ating lipunan at upang mapaunlad. Lastly, dito naman sinasabi na ang mundo ngayon ay maraming mali at problema. Kung ang paaralan ay magtuturo lang ng kung ano ang normal ngayon, matututo lang ang mga estudyante na tanggapin ang mali. Kaya ang sinasabi ng social reconstructionism, hindi dapat makontento ang school sa pagtuturo lang. Dapat nitong turuan ang estudyante na questionin ang mali at gumawa ng paraan para baguhin ang sistema. Role ng paaralan ay dapat imulat ang mga estudyante. Turuan silang mag-isip ng maayos at gumawa ng tama para masolusyonan ang problema sa ating lipunan at hikayatin silang baguhin at paunlarin ang ating lipunan. And yun lang po.